Mga ka-crypto, napaka-exciting po ng balitang ito. Sa gitna ng mabilis na galaw ng crypto market, si XRP ay biglang nasa spotlight. Isa pong matapang na pronouncement ang kumalat sa crypto, Twitter, or X na pwede pong baguhin ang laro sa susunod na taon. Atin pong pag-uusapan kung bakit, paano at ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors at holders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng ETF Palooza para kay XRP. Ayan, sa isa pong panayam kay CNBC, yan ay sinabi po rito ni Ginoong Matt Hugan, siya po ang CIO ng Bitwise, na inaasahan niya ang higit sa 100 na mga bagong crypto ETF at saka ETF na ilalunch po sa taong 2026. Pero ang pinakakapansin-pansin, sabi niya, ay ang paglago ng index-based crypto ETPs. Dito po pumapasok sa XRP. Hindi lang bilang isang speculative token, kundi bilang isang potensyal na core asset sa mga diversified baskets. Ang ideya po ni Ginong Hugon ay simple. Maraming investors ngayon, lalo na ang mga institutional players, ay hindi po nagkakaroon ng specific preference kay Ethereum, Solana, or Bitcoin. Salip, gusto po nilang magkaroon ng broad exposure sa crypto market. Kung mangyayari po ito, sa XRP ay posible pong maging isang pangunahing bahagi ng mga index na ito. Ngayon ay bakit po ba tumataas si XRP sa spotlight? Hindi po basta-basta ang endorsement na ito. Si Ginoong Hugan ay dati nang inilista si XRP bilang isa sa mga 11 altcoins na maaari pong makinabang sa ilalim ng bagong SEC generic listing standards. Ang ibig pong sabihin nito, sa tingin nila, si XRP ay isang foundation at hindi lamang po siya isang French play. Ayan, kung isipin po natin, ito ay malaking hakbang para sa mainstream adoption. Sa simpleng salita, si XRP ay parang foundational block para sa regulated crypto products na pwede pong ma-access ng mas maraming mga investors. Hindi ito puro hype. Meron po siyang konkretong plano sa likod ng spotlight na ito. Ano naman po ang epekto ng regulatory shift kay XRP? Ang isa po sa pinakamalaking dahilan ng optimism ni Ginoong Hugan ay ang bagong SEC generic listing rules. Ang pagbabago po na ito ay pwedeng pabilisin ang approval ng crypto ETPs mula po sa daang-daang araw hanggang 75. Yan, hanggang 75 lamang. Para po sa atin, ang ibig pong sabihin nito ay mas mabilis ang entry or pagpasok po sa mga regulated markets. Ngunit may kasamang paalala po rito si Ginoong Hugan. At ang kanyang paalala ay ang mabilis na approval ay hindi po garantiya ng massive inflows. Kailangan pa rin po ng malakas na market fundamentals para maging sustainable po ang demand. Paano naman po nakakaapekto ang institutional playbook kay XRP? Ang Bitwise mismo ay gumawa po ng hakbang na naka-align sa vision po ni Ginong Hugan. Sapagkat kamakailan ay nag-launch po sila ng Solana Staking ETF na hindi lamang po nag-track ng presyo ni Solana, kundi pati na rin ng staking yield nito. Kung i-extend po natin ito kay XRP, posibleng maging bahagi sa XRP ng index-based ETPs na target ang long-term at saka yield-seeking institutional investors. Ang ganito pong setup ay
pwede po niyang baguhin ang paraan ng access ng mga institutions sa digital assets. Napaka-confident po ni Ginoong Hugon na nagsabing this industry will be 10 times bigger than it is today. Ayan, kung totoo po ito, sa XRP ay hindi lamang coin, kundi isa na po siyang gateway para sa institutional adoption. Ngayon ay ano naman ang kahulugan ng public call out dito kay XRP? Hindi lamang po simpleng pagpuri ang nangyari rito. Ang coverage po ni Ginoong John Squire ay isang public spotlight kay XRP bilang legitimate candidate para sa next-gen regulated crypto products. Kaya para po sa atin bilang mga holders at investors, ang signal po na ito ay malakas. Ang Bitwise ay hindi lamang po nagpapakita ng acknowledgement sapagkat plano po nilang i-elevate or paangatin itong si XRP. Kung susunod ang market po dito sa forecast or inilabas na prediction ni Ginoong Hugon, ang paparating po na ETF wave ay maaari po nitong baguhin ang capital flows dito sa market. At sa puntong ito, si XRP po ay handang sumilay yan sa spotlight na matagal na po niyang hinintay. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, ang pangyayaring ito ay isang game changer para kay XRP. Hindi lamang po ito hype. Meron po itong konkretong institutional backing, regulatory facilitation, at malinaw po na roadmap para sa mainstream adoption. Kaya para po sa atin bilang mga holders, ang strategy ay watch and prepare. Yan, bantayan po natin at tayo ay maganda. Kaya bantayan po natin ang mga ETF launches at saka institutional moves dahil dito po maaring magkaroon ng long-term price appreciation si XRP. Kaya sa susunod na mga taon kung magpapatuloy po ang momentum na ito, si XRP ay posibleng maging cornerstone ng mga regulated crypto products. Ang mga ka-crypto, ang may strategic entry po ngayon ang siyang maaring makakita ng malalaking oportunidad sa inarap. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.